Maraming mga tao ang hindi alam ito kung papaano nga ba sumiklab ang malaking digmaan dyan sa Middle East. Papaano nangyari na sumabog bigla ang kaguluhang ito? Malalaman nyo ngayon mga sanggay ang katakot-takot na dahilan kung papaano naganap ang pagsugod ng bansang Amerika at maging ang puwersa ng bansang Israel. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Ang alingaw-ngaw ngayon ng digmaan ay talaga nga namang naririnig kahit sa ang sulok ng ating mundo. Maraming mga tao ngayon ang natatakot sa sitwasyon, lalong-lalo na po sa Middle East. Ang digmaang ito sa pagitan ng mga malalakas na grupo na kinabibilangan ng bansang Amerika, Iran, Israel at marami pang mga bansa na nakapaligid. Subalit mayroon po kayong dapat malaman na hindi po alam ito ng nakararami. Papaano nga ba pumutok ang digmaan na ito? Bakit bigla na lamang sumugod ang Amerika sa bansa ng Iran? Iba't ibang klaseng opinion ngayon ang binibitawan ng maraming tao sa ating mundo. May iba nagsasabi na hindi maganda ang ginawa ng Amerika na pangingialam sa bansa ng Iran. Hindi maganda ang ginawa ng Israel na pagsugod sa bansang Iran. Kanya-kanyang komento, kanya-kanyang opinion. Subalit ano nga ba talaga ang katotohanan? Bago po natin pag-usapan ang punot dulo netong digmaan sa Middle East, nais ko po munang ipaalam sa inyong lahat na ang nagaganap na ito ay katuparan lamang sa propesiya na nakasulat sa Biblia. Hindi po ito nagaganap mga sangkay na parang nangyari lamang nang wala lang o hindi sinasadya o nagkainitan lamang ang mga leader ng mga bansang ito. Ito po ay nagaganap dahil sadyang natutupad ang mga nakasulat sa salita ng ating Panginoong Diyos. Mababasa po natin sa banal na aklat ang katakot-takot na mangyayari sa ating mundo bago magganap ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ayon sa Matthew chapter 24, maririnig na ninyo ang mga digmaan at mga bali-balita ng mga digmaan. Ngunit huwag kayong mabalisa sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Ito ay sapagkat babangon ng isang bansa laban sa isang bansa at babangon ng isang paghahari laban sa isang paghahari. Magkakaroon ng mga tagutom at mga salot at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng mga ito ay pasimula ng sakit na nararamdaman ng isang babaeng manganganak. Ito ang propesiya na matagal ng panahon natutupad at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyang panahon. Tandaan po natin mga sangkay, marami na pong mga digmaan ang dumaan bago pa po sumapit ang World War I, World War II. Iba't iba pang klaseng mga digmaan ang naganap sa ating mundo. Sa madaling sabi, mga sangkay, ang propesiya na nakasulat sa Biblia ay walang oras, walang mga taon na kinabibilangan. Hindi gapos ang mga propesiya ng salita ng Diyos ng oras sa ating mundo. Para sa atin, mukha po itong matagal nang nagaganap. Subalit, ang katotohanan pagdating sa ating Panginoon, ito ay panandalian lamang na bahagi ng mga propesiya na nakasulat sa Biblia na nagaganap magpahanggang sa ngayon. Naisulat na sa Biblia, mga sangkay, na makakarinig nga po ang lahat ng tao ng mga digmaan. Magkakaroon ng mga bali-balita ng mga digmaan. At ngayon, mga sangkay, mababalitaan po natin ng mabilis mula po sa mga telebisyon, internet, maging sa mga dyaryo o mga radyo. Ito ay hindi tago at naririnig po natin ang mga bali-balita ng mga digmaan. Subalit pinapaalalahanan po tayo ng salita ng Diyos na huwag tayong mabalisa sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari bago dumating ang araw na tutunog ang trompeta at babalik ang ating Panginoong Hesus. Isa sa katanungan ng marami ngayon na nagiging kalituhan ng mga tao sa ating mundo, papaano nga ba humantong sa malaking digmaan ngayon o papaano sumugod ang Amerika at Israel na ngayon ay sumiklab na ang posibleng regional war sa Middle East? Para po sa inyong kaalaman, nag-umpisa ito nung makiusap ang maraming mga taga-Iran na nangangayaw na sa mahigpit na sistema ng bansa nila. Matagal nang may takot ang mga taga-Iran sa kanilang gobyerno sapagkat ang kanilang
pamahalaan ay mahigpit. Maraming pinagbabawal dahil para po sa inyong kaalaman, ang bansang Iran ay may relihiyong Islam. Sila ay mga Muslim. At ang nakakatakot pa po dito, sa dalawang mga Muslim na magkaiba ang prinsipyo, ang Iran ay tumatayo sa pagiging Shia extremist. Ang Shia extremism ay mayroong radical ideology. Ito ay violence. Para sa kanilang paniniwala, ang Islam lamang ang dapat tumayo na relihiyon. Walang sino man ang dapat na mangibabaw. Kung kaya't marami sa mga Kristiyano doon sa Iran nagtatago sa kailaliman ng lupa. Sila ay sikreto na nagsasagawa ng panambahan. Maraming mga taga-Iran, mga sangkay, ay na-convert na sa pagiging isang Kristiyano. At alam po natin, mga sangkay, na ang turo ng ating Panginoong Hesus ay mahalin ang isa't isa. Hindi nagtuturo ang ating Panginoon ng mahigpit na kinakailangan itumba ang sino mang hindi naniniwala sa Kanya. Gusto ng ating Panginoon na ihayag ang Kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagmamahal. Ayaw Niya ng alitan. Ibang-iba ito sa kinatatayuan ng Shia Muslim na siyang dinadala ng bansang Iran. Sobrang higpit nila at isa sa tinatamaan nito ay ang mga kababaihan sa Iran. Marami na ang sumusubok sa kanila na mag-aklas laban sa kanilang pamahalaan, magsalita at ipahayag ang kanilang damdamin. Subalit bago pa nila gawin yon, sila na ay itinutumba ng kanilang gobyerno. Ang mga Kristiyano sa Iran na nakukonvert, nagsasagawa na lamang ng mga pagsamba sa kailaliman ng lupa o mga tagong lugar na hindi po pwedeng makita ng kanilang mga otoridad. Dahil kapag nalaman ng bansang Iran o gobyerno nila na nagsasagawa sila ng mga pagsamba na iba sa kanilang relihiyon, ang mga ito ay magkakaroon ng katakot-takot na kaparusahan. Hindi lamang sa isang tao, kundi kasama ang kanilang mga pamilya. Ganyan ka nakakatakot, nakakakilabot ang sitwasyon ng mga Kristiyanong Iranian. Maraming may gustong pumalag sa kanilang gobyerno at magsalita pero may takot. Ngunit mga sangkay, nitong nakaraang taon lamang, 2025, naganap mga sangkay ang pampihirang pangyayari. Nagkaroon ng matinding mga protesta na ang dahilan hindi na kinaya ng mga taga-Iran ang ginagawa ng kanilang gobyerno at naging reason na lamang ang pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Ang malalang inflation na naranasan nila ay tumindi. Kung kaya't ang maraming mga tao sa Iran ay naglabasan na. Nawala ang takot, nagkaisa, nagsama-sama. Hundreds of thousands Iranians, massive crowds, lumabas sa kakalsadahan at nagsalita na. Sumisigaw sila ng kaayusan sa sistema. Ngunit may nakakatakot na nangyari. Ang mga ito, dahan-dahang winawalis ng kanilang otoridad at sa sobrang sama ng kanilang gobyerno. Marami sa mga nagpoprotesta, araw-araw ay itinutumba. Nag-umpisa sa daan-daan lamang na kanilang itinutumba hanggang sa umabot na sa libu-libo, umabot sa 10,000, 20,000 na mga pumapanaw, umabot sa 30,000. At ang pinakahuli na update bago po sumiklab ang digmaan ngayon ay umabot sa 36,000 mahigit na mga tao na ipinatumba ng kanilang gobyerno doon sa Iran. Nakiusap ang mga taong ito na tulungan sila ng bansang Amerika. Naninigluhod sila sa presidente ng Amerika na si Donald Trump na tulungan sila. At isa sa kataga ng kanilang sinasabi, President Donald Trump, make Iran great again. Sila ay nagsusumamo sa bansang Amerika na iligtas sila sa kamay ng katakot-takot nilang gobyerno. Marami sa mga taga-Iran ay umalis na lamang sa kanilang bansa, nanirahan sa Amerika, Europe at iba't iba pang mga bansa. Lalong-lalo na ang mga Kristiyano na natatakot ng tumira sa kanilang bansa. Nakarating kay President Donald Trump ang mensahe na ito mula po sa mga taga-Iran na nagpoprotesta. Noong una mga sangkay, hindi gaano binigyan ng atensyon ni President Donald Trump. Subalit kalaunan, nung nakita na niya ang mga lumalabas na balita na libu-libo na ang itinutumba, araw-araw may mga pumapanaw na napakarami doon sa Iran. Dito na si Donald Trump nagbabala na magkakaroon ng military action kung hindi ititigil ito ng Iran. Agad naman nag-response ang Iranian government. Binalaan ng Amerika na kung makikialam sila, aatakihin nila ang mga base militar ng US na nakapaligid sa Middle East. Umabot sa punto mga sangkay na nagkaroon na ng mga dialogo, pag-uusap. Nagpadala si Donald Trump ng mga tao na makakausap ng mga opisyal ng Iran upang matigil na ang mga pagpapatumba at ayusin na ang malalang sistema ng kanilang gobyerno. Subalit, ang huli nilang pag-uusap mga sangkay, walang nangyari. Kung kaya dito na, dahan-dahan na nagpadala ang Amerika ng napakaraming mga sundalo sa paligid ng Iran. Nagpadala siya ng mga warships,
mga warplanes at iba't ibang mga weapons na moderno at advanced. Pinaligiran nila ang Iran. Nagsagawa ulit mga sangkay ng dialogo, pag-uusap, subalit nagmatigas ang Iran. Hindi sila nakinig. Dito na pinindot ni Donald Trump ang isang pambihirang utos sa kanilang militar. Simulan na ang paglusob sa Iran upang isalba ang maraming Iranians na pinapahirapan ng kanilang gobyerno. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want, so let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach. This is the moment for action. Do not let it pass. Ito yung rason mga sangkay kung bakit ngayon na napatumba na ang mataas na leader ng Iran. Masayang masaya ang marami sa mga taga-Iran. Hindi sila malungkot. Sila ay nagdiriwang sapagkat yan ang matagal na nilang hinihintay. Laking pasasalamat nila kay Donald Trump na gumawa ito ng aksyon. Subalit hindi pa po tapos ang lahat. Kailangan pa maputol ang masamang ugat na nananalaytay sa gobyerno o pamahalaan ng Iran. Ang tanong dito, maisasalba na ba ni Donald Trump ang napakaraming mga Kristiyano sa bansang Iran? Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.